Good morning! Araw nga pala to ng Pasko at niyaya ako ng kaibigan ko na magsimba sa St. Mary Church dito sa Dubai. First time ko nga yan makapagsimba dito sa ibang bansa. At napansin nyo ba, marami din ibang lahi. After nga ng 1 oras mahigit, matatapos na tong simba. At nagsabi nga tong kasama ko na antayin daw yung kanyang kapatid. Kaya sabi ko, sige, walang problema. At habang nag-aantay, bumili nga pala tong kasama ko ng chai. Dahil ang sabi niya, medyo daw matatagalan yung kapatid niyang dumating. Siguro mga 1 hour mahigit. Kaya sabi niya, mag-chai muna daw kami. Pagka ilang minuto, dumating na rin tong inaantay namin. At syempre, pinakilala ako dahil hindi nga kami magkakilala pa. Mariel, hello po! Merry Christmas! At mga ilang sandali, nag-abang na rin kami ng taxi at sumakay. At habang ang nasa biyahe kami, medyo naiilang ako sa kasama namin kasi hindi kami nag-iimikan. Pero naisip ko na normal yon kasi nga first time namin nag-meet. At sa Dubai Mall nga pala kami nakarating at hindi ko nga din alam kung saan din kami pupunta. Basta ako sumusunod lang din sa mga kasama ko. May hinahanap nga pala kami nito pero hindi namin matagpuan kaya nagtanong-tanong na kami sa guard. At sa pagkakataon na to, mukhang walang alam yung guard kung ano yung tinatanong ng kasama ko. Dahil kakabukas lang talaga to ng mall kaya naglakad pa rin kami at baka may matanungan pa at hindi nga kami nagkamali. May 2 guard kaming natanungan. At this is it. At alam nga to ng 2 guard at pupunta na nga kami doon. At ito nga pala yung hinahanap namin, natagpuan na rin. Pupuntahan nga daw namin dito yung isang kapatid nila. Dito daw nagtatrabaho bilang isang manager. So yun na nga at kakain na rin naman kami. Habang pumipili sila ng pagkain, ay naitanong dito sa isang kabayan kung papasok daw yung kapatid nila. Ang sabi nga daw ay hindi dahil nag-overtime daw yun kagabi. So, no choice kami kundi babayaran na lang namin kung kakain nga talaga kami dito. Pero syempre, kumain kami. Hala, at ito nga yung mga kaganapan. Umiiyak silang magkapatid kasi kinakausap nila yung pamilya nila sa Pilipinas. So, akong nanonood lang sa kanila, ito, nag-i-emote-emote kunyari. Pero, never naman nalungkot. Literal yung lungkot ko kasi hindi ko alam kung paano ko mauubos yung mga pagkain na to. Kung sa isip-isip ko nga, sana na lang nag-sharo na lang ako. Kaso ay walang abiso na magdadala dapat ako ng plastic kung may mga ganito palang kami pupuntahan. Habang kumakain ako dyan, pinagmamasdan ko pa rin yung 2 kong kasama. At lalong umiyak na nga, hindi ko na binidyo kasi nakakapansin na sila. Nakakahiya naman baka sabihin na lang nilang minamarites ko sila. Pero yung totoo talaga, sobra akong natatouch sa kanilang 2 kasi grabe yung pagmamahal nila sa pamilya. Naubos na nga lang pala yung mga pagkain namin. Ay may mga kausap pa rin sila. Kaya medyo na-open na ako dito. Habang umiinom nga ako ng tubig ay naalala ko yung asawa ko na laging nag-overtime sa trabaho. Kaya nga sabi ko, kamusta kaya ang Pasko noon? Kasi hindi na halos kami nakakapag-usap dahil laging ang overtime sa trabaho. Parang sa mga oras na to, nabigla ko siyang na-miss at sana na-miss niya rin ako. After nga namin kumain, dumiretso na kami ng bathroom para mag-retouch na rin. Medyo na-haggard kami kakakain at sobrang dami nun. Nag-aya na nga sila pumunta ng metro, kaya naglakad pa kami neto. Apakalayo, ilang kilometro din ang nilakad. Nandito na nga pala kami sa MOA para i-meet yung mga iba namin kasama. Oo nga pala guys, pupunta nga pala kami sa safari. At ayan na nga yung mga kasama namin. Lumabas na rin pala kami nito ng mall. Nag-antay na kami dito sa parking lot. At dito nga naman daw kikitain yung inerkilahan naming sasakyan.
Halos 15 minutes nga pala namin inantay dyan o naghanapan kami. Hindi namin matagpo-tagpuan ng bawat isa. At sa kakaikot-ikot namin at ito na nga nagkita-kita rin kami sa wakas. Syempre, kanya-kanyang pwesto na. At dito nga kami sa likod pwesto at kasama ako. At ito na nga, nasa biyahe na nga kami. Ang sabi na sa 2 hours, 3 hours daw yung biyahe. Ako, napakalayo pala, parang nagsisisi na akong sumama ako. Nag-stop over nga pala kami dito para bumili yung nilalagay sa ulo. Pero hindi ko alam anong tawag talaga nun sa Muslim. Kumbaga sa parang scarf. Hindi ko alam, parang hindi ako sure. Mahal nga, hindi nga namin afford. Pero hinabol kami ng mga tendero. Siguro yung naghabol na to sa amin na tendero, nagsisi to. Kasi nabarat talaga namin ng gusto yung scarf na bibili namin. At finally, nakabili nga kaming lahat. Ito nga yung first destination namin. Ito na yung sasakay ka sa parang motor pero hindi kami nakasama dyan kasi pang low budget lang kami. Yung iba namin kasama nag-enjoy talaga ng gusto kasi sinubukan nila. Kami, ito, tingin-tingin lang sa kanila, nagbabantay habang natapos sila. 30 minutes lang yung inantay namin sa mga kasama namin. At dito na lang kami nag-enjoy sa kasama sa package na binayaran namin. Yung aakyat doon sa pinakataas ng desyerto tapos pababa. At tignan nyo nga, ang gulo-gulo ng dito ko. At dito nga kami nag-enjoy kasi ito yung kasama sa package. Ayan, nagigilid na siya. Mukhang halatang halata naman na nag-enjoy talaga kaming lahat. Pagkatapos nga namin mabaliw doon sa desyerto, nagbiyahe na naman kami ng almost 1 hour para makarating dito. At dito nga matatapos yung kaganapan namin ngayong maghapon at hanggang gabi. Dito rin kami kakain at libre yun kasama yun sa package. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa lugar na to pero maganda naman. Pero medyo malamig din at medyo nauubo-ubo na nga ako dito. Naghahanap na nga rin pala kami ng pwesto at para makakain na nga kami. Sa kaganapan na to, kailangan mo palang pumila at para makakuha ka na rin ng makakain. Samantala lang tong pagkain na to pero hindi ko alam anong tawag dito pero Arabic food to. Tara, kain! At sa mga oras na to, gutom na gutom talaga kami. Hindi lang ako, wag kayong dyan. Lahat kami gutom. Habang nga kami kumakain, may mga kaganapan dito. Nahilo ako kanina sa desyerto. Pero mas lalo akong nahihilo sa ginagawa ni Kuya. Siyempre, magpapatalo ba naman si Auntie? Yung mga katabi naming mga lalaki dyan, nakatitig na lang sa kanya. Halos hindi na kumakain. At dito na nga magtatapos. Sobrang napagod ako at naging masaya din sa araw na to. Sana nag-enjoy ka sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. Hanggang dito na lamang. Bye! Maraming salamat po!